Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro ninyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral na hindi nasasali kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo, nang kayo'y bininyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinanggap na ng mga taga-Kolosas na noon ay mga hintil na si Jesus ay ang kanilang Panginoon, ngayon na sila ay nabinyagan na. Dahil si Jesus na ang kanilang Panginoon, mamuhay na dapat sila ng karapat-dapat sa Kanya. Huwag na silang magpadala sa anumang walang kabuluhan na mga aral, ayon sa mga kasabihan ng iba at ayon sa kalakaran ng mundo. Manalig na lang sila kay Hesukristo. Ang buong kalikasan at kalakasan ng Diyos ay nananatili kay Jesus, kahit nung siya ay tao pa lamang. Sa pakipagkaisa nila sa Kanya ay magiging ganap ang kanilang buhay. Hindi mahalaga ang pagtuli sa laman tulad ng ginagawa ng mga Hudyo. Ang mahalaga ay iwaksi ang masasamang hilig ng laman. Silang mga dating hintil ay ngayon patay na sa kasalanan. Ipinako na ni Jesus sa krus ang mga dating bintang sa kanila nung sila ay hintil pa. Ngayon sila ay muling binuhay na ng Diyos kasama ni Hesukristo. Napagtagumpayan na nila ang kasamaan dahil sa kanilang pakikiisa kay Kristo. Sa kamatayan ni Jesus, pinatay na ang kasamaan.
hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya huwag na tayong magpadala sa masasamang hiling at huwag na tayong magpadala sa mga maling aral na kumakalat ngayon sa sabi-sabi ng mga matatanda o ng mga nauuso ngayon o ayon sa kalakaran ng mundo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, niluping niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. May bagong buhay na tayo ngayong kasama na si Kristo. Manalig tayo sa kapangyarihan na muling bumuhay kay Jesus. Kumikilo sa kapangyarihang ito sa ating buhay. Ito ay magandang balita kasi madali tayong mahulog sa paniniwala na napakasama ng mundo, na parang walang lakas tayo na labanan ito. Kaya nagpapatangay na lang tayo sa kasamaan at wala nang effort na ginagawa na labanan ito kasi matatalo lang naman tayo. Iba ang sinasabi ng pananampalataya natin. Ang tagumpay ni Jesus ay kumikilo sa atin. Mas makapangyarihan ang lakas na nasa atin kaysa ang lakas na nasa kasamaan. O Jesus, binabahagi mo sa amin ang kapangyarihan ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na ito. Nananalig kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.